na maintain nyo yung level po ng inyong sugar sa pagiging diabetiko nyo po, nag-improve din po yung inyong eyesight dahil po sa enzyme supplementation. Paano po nyo napansin? Dati po ba, gaano po ba kalabo ang inyong mata? Minsan, Nagsasalamin na po ba kayo dati? Nagsasalamin ako. Nagpasukat ako ng salamin eh. Kasi malabo na nga yung pantingin ko sa lalo sa mga tao. So after a while, nagkaroon po kayo ng enzyme supplementation, nag-improve na po yung inyong paningin. Ano naman pong kakulangang klase ng enzyme ang may kinalaman po sa ating paningin? Sa mata. Opo. Kasi alalahanin mo, Cheryl, yung mata, may mga ugat yan. At yung ugat na yan ay kasing liliit ng hibla ng buhok. At doon dumadaan yung dugo na nagdadala ng asukal. So what happened, yung asukal bumabara doon sa ugat, and later on, pag balik ng dugo, hindi na siya makapasok. Yun yung nagkokos ng panlalabo ng mata. Hanggang sa tuluyan itong mabulag, ang magiging kaso niya is glaucoma. Yes. Now, glaucoma, yung salitang gluco, it came from the word sugar. So, ibig sabihin, yung sugar ang nag-cause ng high blood of the eye. So, kaya lahat ng diabetic, lalabo talaga ang mata. At kung di ito maagapan, this would lead to blindness. Kaya ngayon, may mga enzyme kaming ginagamit na ang trabaho ay una, tanggalin yung free radicals. Pangalawa, yung sugar, talagang nino-neutralize niya para mawala doon sa mga ugat. So what happened, kahit bulag na yung diabetic, may glaucoma na, may mga case kami bulag na for 7 years, unti-unti bumabalik yung vision. Ayun. Nare-recover namin siya. So maganda po yan. Pero Mang Jaime, maganda pa rin po for Mang Jaime, kahit na po nagtitake po siya ng supplement na enzyme, may enzyme supplementation po siya, ay mahalaga pa rin po ang pagmumonitor ng kanyang doktor dahil po sa kanyang diabetes. Hindi po ba? Ayan, wag pa rin po magpapabaya. Pero maganda po yan na nakakatulong po sa inyong pangangatawan. Alright, okay. Importante yung pangkalahatang atensyon sa katawan, ano? True or false na po tayo, Doc. Ayan, totoo bang mamamatay po ang enzymes kung ilutong mabuti ang gulay? Yes. Yes. Dead. Kasi, talagang, Sabi nyo nga. yeah, mamamatay talaga siya, no? Kasi ang lahat ng enzyme merong tinatawag na thermostability. And the thermostability of enzyme is only up to 50 degrees centigrade. Now, pag kumulo, that's 100 degrees. Mamamatay talaga siya. So, ano po ang tamang pagluluto po natin sa ating gulay? Ang lahat po ng gulay ay may enzyme po yan. Yes. Na maganda po na makatulong sa pag-repair or matulungan madagdagan yung enzyme natin sa katawan. Pero so, para po hindi mawala yung enzyme, kung ang purpose mo is madagdagan, anong dapat? Kailangan ba hilaw? Half cook? Well, kung makakain talaga siya ng hilaw, much better. That's the best way. Better, opo. And then, kung lulutuin mo naman siya, dapat wag siyang lalampas ng 50 degrees. 50 degrees. Talagang Tama raw. lang. Yung sabihin, half cook. Oo. Para at least yung enzyme andun pa rin sa kinakain natin. Kumbaga, isang kuluan lang patay na kagad. Amuin na. Sa para prutas, makatipid na rin sa gas. yeah, sa prutas naman, pag nahinog, ang enzyme almost wala na. May hilaw din dapat? Yes, dapat kakainin mo siya ng hilaw. Okay lang ako kung mangga everyday na Mangga. hilaw. Pwede ako dyan. Pero yung ibang hilaw, hindi ko yata kaya. Yung mga sushi, mahirap naman. Ayan, napapag-usapan na rin yung pagluluto. Dok, kapag hindi ba mabuti na iluto ang gulay, ay may parasites na kasama. Mga parasitiko. Oo nga naman. Meron yan. Naman may mikrobyo yan. Paano yun? Hindi maluluto na maigi. Kailangan half cook, pero pag di mo niluto na maayos, may parasite naman. So, ang isang pinakamagandang gawin yan, hugasang mabuti talaga yung vegetables, ano? Now, meron kami tinatawag na enzyme, which is veggie wash. Okay. Yung tubig, lalagyan mo siya ng enzyme, tapos ibababad mo yung mga gulay. Kasi isa sa mga research na na-develop ko, before yung enzyme sa research namin is bacteriostatic. When we say bacteriostatic, it does not kill the germs. It only controls. Pero